Ang nawalay na magkapatid ay nagsimula ng isang matinding sexual na relasyon nang mag-cruise muli ang kanilang landas sa likod ng kanilang normal na buhay. Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Close My Eyes na ipinalabas noong 1991. Nagsimula ang pelikula sa babaeng nagngangalang Natalie kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Richard. Sila ay magkapatid na nawalay sa isa't isa ng mahabang panahon. Napansin ni Richard na hindi masaya ang kanyang ate kagaya ng dati dahil ito sa katatapos niyang breakup. Nalaman ito ni Richard kaya inaya niya itong lumabas upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Masaya si Natalie na gumugol ng oras kasama ang kanyang kapatid at nang makauwi na sila ng kanilang bahay ay pinasalamatan niya ito. Pagkatapos ay hinalikan niya si Richard, ngunit kalaunan ay humingi siya ng paumanhin sa kanyang inasal at bumalik na sa kanyang silid. Subalit kay Richard ay nagkaroon siya ng feelings sa kanyang ateng si Natalie. Lumipas ang panahon, si Richard ay nagtatrabaho na sa ibang bayan at pareho na sila ni Natalie na abala sa kani-kanilang buhay. Isang araw, tinawagan ni Natalie si Richard at nalaman niyang kasama ni Richard ang sekretarya ng opisina. Kaya nanlumo si Natalie at pinutol na lamang ang tawag ng hindi nagsasalita. Matapos ang 2 taon, nagpakasal si Natalie sa isang mayamang lalaki na nagngangalang Sinclair. Isang araw, tinawagan ni Natalie si Richard upang papuntahin sa kanilang tahanan dahil hindi pa sila nagkikita mula nang ikasal si Natalie. Kinabukasan ay tumungo si Richard sa tahanan ni Sinclair at Natalie. Laking gulat niya nang makita ang kanilang bahay na parang palasyo sa laki. Ilang sandali pa lamang ay makikita sina Richard at Sinclair na nagkakamustahan at nalaman niyang kaarawan ng kanyang ate ng araw na iyon kaya pala siya inimbitahan nito. Hindi nagtagal ay kinantahan na nila si Natalie at hindi maialis ni Richard ang kanyang paningin sa kanyang ate. Kalaunan ay makikitang nag-uusap na ang magkapatid at nabuhay muli ang kanilang damdamin para sa isa't isa. Ilang araw ang lumipas ay nagtungong muli si Richard sa tahanan ni Natalie, ngunit sinabihan siya nitong magkikita na lamang sila sa kanilang apartment. At dahil nais naman ni Richard na mapag-isa kasama ng kanyang ate ay sumang-ayon ito. Sa sumunod na araw ay pinuntahan ni Natalie si Richard sa kanyang bahay na ikinagalit naman ito dahil late siyang dumating. Humingi ng paumanhin si Natalie, sa kanya ito hinalikan ng mapusok sa labi. Humingi muli siya ng paumanhin sa paulit-ulit na paghalik sa kanyang nakababatang kapatid. Sinubukan ni Richard na akitin ang kanyang ate, subalit nagdadalawang isip ito. Ngunit di nagtagal ay nagbago ang kanyang isip at nangyari ang hindi dapat sa magkapatid. Matapos ng kanilang bawal na pagsasabong, ay sinabi ni Natalie na tapos na ang ugnayan sa pagitan nila. Hiniling din niya kay Richard na huwag ipagsabi sa sinuman ang tungkol sa kanilang relasyon, kung saan umayo naman si Richard. Sa sumunod na araw ay inimbitahan ng asawa ni Natalie si Richard sa kanilang picnic kasama ng kanyang pamilya, kaya ng araw nang dumalo ito sa pagsalo-salo ay hindi masaya si Natalie nang makita ang kapatid. Dahil hindi nito maalis-alis ang tingin sa kanya at palagi pa siya nitong kinukuhaan ng litrato. Makalipas ang ilang oras ay hindi mapalagay si Natalie dahil sa inasal ni Richard, kaya tumayo siya upang maglakad-lakad, kung saan sumunod naman si Richard sa kanya. Sinabihan ni Natalie si Richard na ang mga nangyari sa kanila ay hindi nararapat at kailangan na nilang tapusin. Ngunit iginiit ni Richard na hindi niya kayang kalimutan ang kanilang pinaggagawa at hindi mawaglit sa kanyang isipan ang kanyang ate. Nang magsimulang magsalita si Richard tungkol sa kanilang mainit na pinagsaluhan, ay sinabi ni Natalie sa kanya
na hindi nila kailangang pag-usapan ang bagay na iyon doon dahil mayroon siyang susi ng guest house na kanyang asawa at magtutungo ito doon at doon nila pag-uusapan ang lahat. Natuwa si Richard nang marinig ito dahil masasarili na niya ang kanyang ate sa isang silid. Kinagabihan ay ipinaalam ni Natalie sa kanyang asawa na may kailangan siyang ayusin sa kanyang trabaho at kailangan niyang tapusin ito ng ilang araw sa ibang lugar kung saan pinaniwalaan naman ito ng kanyang asawa at pinahintulutang manatili sa ibang lugar. Nang nasa guest house na ang magkapatid na sina Natalie at Richard ay nagpatuloy muli sila sa kanilang bawal na gawain. Masaya silang dalawa na magkaulayaw ng palihim. Samantala, nang makausap ni Natalie ang kanyang asawa, ay ipinaalam niyang nasa kalapit na hotel lamang siya dahil ayaw niyang pagdudahan siya ng kanyang asawa. Isang araw, nagkaroon ng problema ang asawa ni Natalie sa kusina. Kaya upang humingi ng tulong sa asawa, ay tinawagan nito ang hotel kung saan sinabi ni Natalie na naroon siya. Ngunit ayon sa hotel na kanyang pinagtanungan, ay hindi doon na malagi ang kanyang asawa. At dahil dito ay nagkaroon siya ng pagdududa kay Natalie. Pagkatapos ay tinawagan niya ang lahat ng hotel sa buong lungsod at nagtanong tungkol sa kliyenteng nagngangalang Natalie. Ngunit nalaman niyang wala ni isa sa mga hotel ang tinuluyan ng kanyang asawa at dahil dito ay nagkaroon ng duda si Sinclair kay Natalie na nagtataksil ito. Samantala, bago umalis si Richard sa guest house, ay pinigilan ito ni Natalie at sinabihan na kung anuman ang namagitan sa kanila ay ilihim na lamang dahil maaari silang makulong. Ngunit si Richard ay hindi pa handang iwanan si Natalie dahil na in love na siya ng tuluyan sa kanyang ate. Kaya sinabihan siya ni Natalie na magmahal ng iba nang sa gayon ay maituon nito ang kanyang atensyon sa iba. Kalaunan ay umuwi na si Natalie at nagtanong naman ang kanyang asawa tungkol sa kanyang karanasan sa hotel. Ayon kay Natalie ay maayos naman ang kanyang naging sitwasyon. Ibinunyag na kanyang asawa na tinawagan niya ang hotel kung saan niya sinabi na siya ay naglagi, ngunit walang naka-check-in sa kanyang pangalan. Nagdahilan siyang gumamit siya ng ibang pangalan, ngunit hindi pa rin naniniwala ang kanyang asawa sa kanya. Isang araw, habang kasama ni Natalie ang kanyang asawa ay tumawag si Richard at ipinaalam na nakipagbalikan siya sa kanyang ex-girlfriend. Nang marinig ito ay hindi makapagsalita si Natalie dahil katabi niya lamang ang kanyang asawa. Kalaunan, nakita ni Natalie ang larawan ni Richard at umiyak siya dahil may kasama na itong ibang babae. Kinabukasan ay nagkita ang magkapatid sa isang hotel. Sinabihan ni Natalie si Richard na ihinto na nila ang kanilang pagkikita dahil nagdududa na ang kanyang asawa. Ngunit bago umalis ay hinalikan ni Natalie ang nakababatang kapatid kung saan hindi masaya si Richard na naiwan mag-isa. Makalipas ang ilang araw, hindi masaya si Richard na hindi nakikita si Natalie kaya tinungo niya ito sa kanyang tahanan ngunit wala siya sa bahay nito. Kaya isinama siya ni Sinclair sa pamamangka. Sinabi ng asawa ni Natalie kay Richard na nagdududa siya sa mga inasal ni Natalie at sinabi rin sa kanya na may plano siyang alamin ang katotohanan sa kanyang pagtataksil. Tinanong ni Richard kung ano ang kanyang plano ngunit hindi niya ito ipinaalam. Kalaunan, nang makabalik na sila mula sa kanilang pamamangka, ay siya namang pag-uwi ni Natalie sa kanilang bahay at doon nalaman ni Richard na malapit ng manirahan ang mag-asawa sa Amerika. Matapos malaman ay nagalit si Richard dahil hindi na nito makikita pa ang kanyang ate. Kalaunan ay nagkita ang dalawa sa isang restaurant at binuksan ni Richard ang usapin tungkol sa pag-alis ni Natalie. Nakiusap si Richard sa kanyang ate na wag na itong umalis pa dahil hindi niya kakayaning mawawala ito. Ilang araw ang makalipas ay nagpadespedida ang asawa ni Natalie
para sa kanilang kaibigan at pamilya bago sila umalis patungong Amerika. Mukhang masaya si Natalie sa party, kaya tinawag siya ni Richard at inumpisahan siyang awayin. Sinabi ni Richard sa kanyang ate na masaya ito dahil iiwan na siya, ngunit hindi niya matatanggap ang ganoong sitwasyon at ginamit lamang di umano siya nito sa kanyang pangangailangan. Kung kailan nahulog na siya ng husto sa kanyang ate. Nang marinig naman ito ay humingi ng paumanhin si Natalie sa kanyang kapatid at napagtanto niya ang kanyang kamalian. Sa sumunod na eksena ay makikita ang tatlo na magkakasama kung saan ang asawa ni Natalie ay sinabi kay Richard na alam niya ang kanilang pagtataksil sa pagitan nilang magkapatid. At dahil sa alam na niya ay nagkunwari siyang lilipat na sila patungong Amerika at sa pekeng despedida. Bago umalis, sinabihan nito sina Richard at Natalie na patatawarin niya sila kung sakaling hindi na sila magkikita pa. Handa siyang patawarin ang kanyang asawa dahil tunay niya itong minamahal. Nang marinig ito ng magkapatid ay lumayo sila sa isa't isa at sa huling eksena ay masaya si Natalie at ang kanyang asawa.